Bago pa man kumalat ang dilim sa buong paligid at bago umahon ng bilog na buwan, ay narating ng pangkat ni Vice Mayor Santiago ang tugatog. Sa himpapawid pa lang ay natatanaw na nila ang malaking pulutong ng mga halimaw na sumasamba sa kanilang Panginoon ng dilim. Hindi mailarawan ang ngiti sa muka ni Tandang Gabriela habang papalapit sa kanya ang mga bihag na susi sa kanyang tagumpay. Mga alay na mismong nanggaling sa sariling laman at dugo ng kanyang apo. Tulad ng ipinangako ko, Lola Gabriela, hawak ko na ang 5 alay. Nasa harapan mo na ngayon ang aking asawa at mga anak. Maaari mo na ba simulan ang ritual? Huwag mo sana akong bibiguin. Nasa kamay mo ang aking tagumpay. Oras na hindi ka magtagumpay sa gagawin mong ritual, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Masyado ka namang nagmamadali, ako. Umalma ka lang. Dahil hindi kita bibiguin ngayong gabi, makakamit mo ang walang hanggang buhay at kapangyarihan. Lumapit ang maharlikang babaylan sa kabiyak ng kanyang apo na si Helen at tinanggal ang busal. Hinimas ang mahabang buhok at hinaplos ang muka bago ibinaon ng isang hintuturo na may matulis na kuko sa bandang leeg. Matapos ibaon ni Tandang Gabriela ang kanyang matulis na kuko sa lalamunan ni Helen, ay tinikman niya ang dugo nito. Napangisi siya nang nakakapangilabot matapos niyang matikman ang pulang likido. Napakasarap at napakabango ng dugo mo, Helen. Perpektong alay para sa aming Panginoon. Kung gaano kasarap ang dugo mo, marahil ganon din kasarap ang dugo ng mga anak mo. Pareho lang kayong nababaliw ng apo mo. Mga uhaw sa kapangyarihan. Oras na mamatay ako, ihintayin kita sa impyerno. Doon kita papatayin ng paulit-ulit. Pero sa tingin ko, baka hindi na tayo magkita pa sa impyerno. Sa tindi ng mga kasalanan mo, baka pati kaluluwa mo ay tuluyang maglaho. Ang lakas naman ng loob mo sabihin ang bagay na yan. Hawak ko ngayon ang buhay ninyong mag-iina. Nasa mga kamay ko ang inyong kapalaran kung hanggang kailan kayo mabubuhay. Dahil sa inihinging pabor ng apo ko, malamang oras na lang ang nalalabi sa inyo upang makita ang mundong ito. Mga alagad, dalhin sa altar ng sakripisyo ang mga bihag. Magkakaroon tayo ng malaking seremonya. Nagpupubingla si Helen habang kinakaladkad siya ng ilang nilalang patungo sa dambana upang itali sa nakabaliktad na krus. Tanging pag-iyak lamang ang nagawa ng mga bata sa murang edad ay mararanasan nila ang mapait na kamatayan. Kahit nagmamakawa ang mga bata sa kanilang ama, ay tila nagbibingi-bingihan lamang si Mr. Santiago. Tila natutuwa pa ito sa mangyayari sa kanyang pamilya. Subalit habang nakatayo ang pinuno ng mga halimaw at pinagmamasdan ng kanyang asawa at mga anak na nakagapos ng patiwarik sa krus, ay mayroon mga matang palihim na nakamasid sa kanya na nasa ilalim ng pamamahala ng matandang babaylan. Nagawang sumenyas ni Tandang Gabriela sa bahaging itaas ng gusali. Gamit lamang ang kanyang mga mata kung saan nagtatago ang kanyang mga alagad habang hawak ang kanilang mga sandatang pana. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay kasabay ng paglipad ng mga palaso sa kinatatayuan ng pangkat ni Mr. Santiago. Bumaon sa kanilang katawan ang mga palaso na may kasamang lason, dahilan para mahandusay sila sa lupa. Tila pinaghandaan ng maharlikang babaylan ang pagmasakir sa kanila. Sa tindi ng kamandag sa dulo ng palaso ay naparalisa ang kanilang katawan at hindi magawang makakilos.
Sinipat ni Vice Mayor Santiago ang pinanggalingan ng mga palaso at nakita niya ang ilang matatandang kalalakihan habang hawak ang mga pana. Bagamat nabigla ang lahat sa mga nangyari, karamihan sa mga kasapi nila ay hindi alam ang ginawang palihim na plano ng dalawang matandang babaylan laban sa kanilang pinuno. Mga kasapi, kung sino man sa inyo ang mga na kalabanin ako, ay mapaparusahan ang kasalukuyang pinuno ay sakim sa kapangyarihan. Hindi siya nararapat maging hari. Kailangan natin ng bagong hari na may katangian na pamunuan ang sanlibutan. Tandang Gabriela, malabo ang sinasabi mo na magkaroon tayo ng bagong hari. Walang sino man sa atin ang may kapangyarihan na pantayan ng lakas ng kasalukuyang pinuno. Tama ang sinasabi niya. Tanging si pinuno lang ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa ating angkan. Paano mo ito nagawa sa kanya, Tandang Gabriela? Hindi kami makakapayag na magkaroon ng bagong pinuno. Nagkaroon ng matinding kaguluhan at malalim na debate sa pagitan ng bawat kasapi ukol sa sinabi ng maharlikang babaylan. Nagtataka sila kung bakit nagawang traidorin nito ang sarili niyang apo. Para sa kanila, isa itong malaking kahibangan. Karamihan sa mga kasapi ay pumanig sa kanilang kasalukuyang pinuno, habang ang iba na may panig sa maharlikang babaylan. Anong ibig sabihin nito, Tanda? Lapastangan ka, traidor! Bakit mo ito nagawa sa akin? Magpaliwanag ka! Magkakasunod na tanong ni Vice Mayor Santiago sa kanyang abuela habang nakaluhod siya sa lupa at hindi maigalaw ang katawan sa tindi ng lason buhat nang bumaon sa kanyang balikat ang palaso. Gusto mong malaman ang tunay na dahilan kung bakit ko ito nagawa sa'yo? Makinig kang mabuti sa akin, apo. Isang beses ko lang itong sasabihin bago ka mamatay. Pinaniwala lang kita tungkol sa buhay ng walang kamatayan. Ang totoo, ginamit lang kita upang muling buhayin si Solomon at ang iyong ama. Pati ang mga kaninununuan ay bibigyan ko ng buhay. Aahon sila sa hukay para muling magkabuhay. Para sa akin, isa ka lamang kuon na kailangan ng puksain bago pa man maging insekto. Nagawa mo ang ipagkanulo ang sarili mong pamilya. Kami pa kaya na nasa ilalim ng pamumuno mo? Paliwanag naman ni Tandang Gabriela na labis ikinagulat ni Mr. Santiago. Nagilalas naman ang buong kasapi sa inilahad ni Tandang Gabriela. Hindi sila makapaniwala nang marinig ang pangalan ni Solomon, ang maalamat na hari ng mga halimaw na pinagmula ng kanilang lahi. Sa puntong iyon, mas naging interesado sila sa muling buhayin ang dating hari. Lalo't muling aahon sa hukay ang mga sinaunang lipi ng mga halimaw na may purong dugo ng maharlikang aswang. Totoo ba ang narinig namin, Gabriela? Kaya mong buhayin ang iyong maumong asawa? Tapat ako noon na nanilbihan sa dating pinuno noong ito'y nabubuhay pa. Nasaksihan ko kung paano niya pamunuan ang buong lahi ng mga halimaw. Kung ito ang iyong layunin, hindi na ako magdadalian pa na umanib sa iyo. Ani ng matandang aswang. Kinumbinsin nito ang mga kasapi na tapat na naglilingkod sa kasulukuyang pinuno na magbalik loob sa pamumuno ng maharlikang babaylan. Hindi makapaniwala si Vice Mayor Santiago na itinakwil siya ng kanyang mga alagad. Lahat ng miyembro sa tugatog ay nagkaisa. Nabuhayin si Haring Solomon na labis ikinatuwa ng dalawang babaylan.
Inutusan ni Tandang Gabriela ang matatandang aswang na dalhin sa altar ng sakripisyo ang pinuno bilang kukumpleto sa alay sa magaganap na ritual. Iminungkahi niya sa mga bagong saling lahi na patayin at kainin ang mga natitirang tapat na tauhan ng pinuno na madalas nitong kasama sa mansyon. Lahat ng pangkat ni Vice Alcalde ay hindi magawang lumaban dulot ng makamandag na inilagay sa palaso. Matapos maitalit si Mr. Santiago sa harap ng dambana, ay nilamon ng nakakabinging sigaw ang paligid. Walang habas na nilantakan ng pulutong ng halimaw ang mga tauhan ng pinuno. Pinugutan sila ng mga ulo at tiniwa ang mga tiyan. Inalkal ang mga laman loob at walang habas na nilantakan. Mismong mga kalahi nila ay hindi pinatawad sa sobrang pagkahayok sa dugo at laman. Sa huling pagkakataon, gusto ko humingi ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako, Helen. Hindi ako naging mabuting asawa at ama. Naging sakim ako sa karangyaan at kapangyarihan. Marahil sinisingil na ako sa mga kasalanan kong nagawa. Patawarin niyo ako ng mga anak ko. Pati kayo na damay sa kasakiman ko. Sana hindi ko kayo makita sa impyerno. Wika ni Mr. Santiago sa kanyang asawa at mga anak na tila humihingi ng tawad. Kailanman, hindi kita mapapatawad. Dadaling ko sa aking kamatayan ang pagkamuhi ko sa iyo, demonyo ka, Mr. Santiago. Pati mga anak natin ay sinakripisyo mo. Matupad lang ang minimiti mo. Magkita man tayo sa impyerno, hindi pa rin kita mapapatawad. Tugon naman ni Helen na halos magkiskisan ang mga bagang sa tindi ng galit sa asawa. Huwag na kayong magtalo, mag-asawa. Pareho lang naman kayong malulunod sa dagat-dagatang apoy. Huli na o pa magsisika, mahal na pinuno. Dapat maging masaya ka sa huling sandali ng iyong buhay. Dahil kahit papano ay naranasan mo ang maging hari. Saad ng isang matandang babaylan na nagsisilbing kanang kamay ni Tandang Gabriela. Oras na hindi ka magtagumpay. Napaslangin ako. Babalatan kita ng buhay at kakainin ko ang puso mo. Ipaparanas ko sa inyong dalawa ni Tandang Gabriela ang masalimot na kamatayan. Giit naman ng pinuno. Nakakatakot ka naman. Sa sitwasyon mo ngayon, magagawa mo kayang patayin kami? Nagpapatawa ka ba? Ilang sandali na lang ay mamamatay na kayong lahat. Hanggat buhay pa ako, huwag ka munang makakasiguro. Malay mo bumaliktad ang sitwasyon. Turan muli ni Mr. Santiago na tila ininsulto ang matandang babaylan. Uminit ang ulo ng kanang kamay ni Tandang Gabriela, kaya nagawa niyang saktan ng pinunong bihag. Sunod-sunod niya itong pinagkakalmot ng matatalas niyang kuko hanggang sa umilandit ang sariwang dugo sa pisngi at dibdib ng Vice Alcalde. Tama na yan, Feliciana. Huwag mong sayangin ang lakas mo. Huwag kang magpapadala ng galit. Mamaya, masasaksihan mo rin ang kanyang masaklap na kamatayan. Halika, at kailangan nating humanda sa gagawing ritual. Sabat na pagpigil naman ni Tandang Gabriela.
Makalipas ang ilang oras, kung saan nagkulay dugo na ang bilog na buwan, ay nagtitipon-tipon ang buong nilalang sa harap ng altar ng sakripisyo. Nailigay na rin ang mga malalaking antigong banga sa magkabilang gilid ng rebulto upang hindi magambala sa pag-usal ng dasal ang maharlikang babaylan. Minabuto nitong lagyan muli ng busal sina Mr. Santiago at Helen, maliban na lang sa mga batang umiiyak. Naupo si Tandang Gabriela sa harap ng tansong rebulto habang napapalibutan siya ng napakaraming kandila. Nakalatag sa kanyang harapan ang punyal at kalis na paglalagyan ng mga dugo. Hawak niya ang libro ng okultuna, grimoire, at ng itim na karunungan. Handa ka na, Feliciana. Sisimulan ko na ang unang bahagi ng ritual. Tanong ng maharlikang babaylan. Oo, handa na ako. Maiksing tugon naman ito. Bago magsimula umusal ng dasal si Tandang Gabriela, ay hiniwa muna niya ng punyal ang sarili niyang palad at isinaboy ang dugo sa buong paligid kung saan siya nakaupo bilang pagbubukas sa unang pahina ng aklat. Exorcismus te omnis immundos demonios omnis satanica potestas omnis scorsio infernalis abesari omnis tegio omnis congregatio et secta diabolica ergo demonios maldecte excessiam tuam securi tibi pasias libertit sovere te rogamus glober. Paulit-ulit na pag-usal ng Latin na salita ng maharlikang babaylan. Bawat bigkas ng salita ni Tandang Gabriela ay umihip ang malakas na bugso ng hangin. Dumagundong ang kalangitan habang gumuguhit ang matatalas na kidlat. Binalot ang paligid ng maitim na hamog hanggang sa lumitaw ang isang pulang lagusan sa harapan ng 6 na alay. Napatigil sa pagbasa ang maharlikang babaylan dahil sa nag-uumapaw na aura na lumalabas sa lagusan. Nanigas naman sa kanyang kinatatayuan si Feliciana sa nakakakilabot na presensya, gayon din ang bawat kasapi sa lipi ng mga aswang. Hindi alam ng dalawang babaylan kung nagkaroon ba ng malaking pagkakamali sa simula ng ritual. Nakaramdam ng panganib ang bawat isa nang lumabas sa pulang lagusan ang isang dambuhalang nilalang. Nagkukulay dugo ang balat nito at meron mahabang sungay. Malapad ang pulang pakpak at matulis ang mahabang buntot. Ang nagbigay kilabot sa lahat ay ang mahabang kulay puting buhok ng halimaw, habang hawak ang isang kakaibang uri ng espada. Sa wakas, bumakas na ang lagusan ng impyerno sa mundo ng mga mortal. Mabilis na lang namin sasakupin ang mundong ito. Mamanipulahin ko ang sangkatauhan at gagawin ko itong sariling kaharian ko. Sino ka? Anong uri ka ng nilalang? Usisang tanong ng maharlikang babaylan. Ibang-iba ang anyo nito kumpara sa sinasamba nilang Panginoon. Ako ang isa sa 7 prinsipe ng impyerno. Isa sa mga fallen angel na itinapon at ibinalanggok sa dagat-dagatang apoy. Ngayong malaya na ako, gagawa na ako ng sarili kong impyerno. Lahat ng mga alagad ko sa impyerno ay palabas na ngayon sa lagusang ito. Bago pa man ito maglaho. 'Sino ka? Anong uri ka ng nilalang? Ako ang isa sa 7 prinsipe ng impyerno. Isa sa mga fallen angel na itinapon at ibinalanggok sa dagat-dagatang apoy. Ngayong malaya na ako, gagawa na ako ng sarili kong impyerno. Lahat ng mga alagad ko sa impyerno ay palabas na ngayon sa lagusang ito. Bago pa man ito maglaho.
Pagpapakilala ng walang sapat na pangalan ng prinsipe ng kadiliman. Sa tingin mo ba magagawa pang makalabas ng mga alagad mo sa lagusang iyan? Hindi ka magtatagumpay na pagharian ng mundong ito dahil papatayin ka namin. Marahil nagkamali ako sa ritual kaya lubas ang lagusan ng impyerno. Matapang na wika ni Tandang Gabriela. Masyado kang matabil kung lupa. Isa ka lamang alikabok sa aking paningin. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Kailangan mo mamatay. Ani ng prinsipe ng kadiliman. Namilog ang mga mata ng karamihan nang iangat ng dambuhalang nilalang ang kanyang malaking espada at hinatin sa dalawa ang katawan ng maharlikang babaylan. Nanginig sa takot si Feliciana sa mabilis na kamatayan ni Tandang Gabriela. Matapos satiin sa dalawa ang katawan ng maharlikang babaylan, ay tinawag ng halimaw ang kanyang mga alagad. Sandamakmak at hindi mabilang na halimaw ang lumabas sa pulang lagusan na ikinatakot ng pangkat ng mga aswang. Samantala, sa kabilang dimensyon, Mahal na hari! Mahal na reyna! Masamang balita. Nasa panganib ngayon ng mundo ng mga tao. Nagkaroon ng lamat ang lagusan ng impyerno sa mundo ng mga mortal. Nakita ko sa aking pangitain ang paglitaw ng isang makapangyarihang demonyo sa kabilang dimensyon. Nasa panganib ang buhay ng mga tao. wika ni Tandang Maya, Ina Pedro at Luwalhati. Hindi tayo pwede makailang sa mundo ng mga tao. Patawad, mahal kong Pedro. Kung hindi kita ay tulutang maglakbay sa kabilang dimensyon. Sana'y maintindihan mo ko kung hindi ko magawang iligtas ang mga kapatid mo. Ani ni Luwalhati sa kanyang katipan na si Pedro.